natin ang kumpirmadong nasawi sa nasunog na residential building sa Kuwait. Dalawang iba pang OFW ang nasa kritikal na kondisyon dahil sa sunog. Frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Maitim at makapal na usok ang lumalabas sa nagliliyab na gusaling ito sa Mangaf City sa Kuwait Miyerkules ng umaga. Nakatira sa gusaling yan ay mga migrant worker, karamihan ay Indians. Sa post ng isang netizen, makikita kung paano nilamon ng malakas na apoy ang ibabang parte ng gusali. Ayon sa Interior Ministry ng Kuwait, 49 ang nasawi sa sunog. Karamihan daw dyan ay Indians. 11 Pinoy ang nakatira rin sa gusali. Ayon sa Department of Migrant Workers, kumpirmadong 3 Pinoy ang nasawi sa sunog. 2 naman ang nasa kritikal na kondisyon, habang 6 ang natukoy na nakaligtas. Nagtatrabaho raw ang mga OFW sa isang construction company. Currently reaching out to the family. Ang ating labor attaché at OWA and the embassy are now with the forensic authorities. Inaasikaso na raw ng DMW ang pagpapauwi sa labi ng mga Pinoy na biktima. Marami ang nasawi sa sunog dahil nangyari ito habang natutulog ang mga manggagawa. Ayon sa ilang nakaligtas sa sunog, nagsimula raw ang apoy sa mababang palapag ng gusali. Hindi raw agad nakalikas ang mga natutulog sa mataas na floor ng gusali. Habang ang iba, tumalon palabas ng building para lang makatakas sa makapal na usok. Inakusahan ng Deputy Prime Minister ng Kuwait ng pagiging sakim ang may-ari ng gusali. Pinagsisiksikan daw kasi ang mga migrant worker doon para mas marami silang kitain. Makikipag-ugnayan daw sila sa ibang real estate owners sa lugar para maiwasan ang ganitong insidente. Inaalam pa nila ang pinagmulan ng sunog. Nakahanda na rin ang legal team ng Pilipinas sakaling may magreklamo dahil sa pagkukulang o kapabayaan ng building. Sinisiguro naman ng DMW na binabantayan nila ang sitwasyon ng mga OFW na apektado ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Balikan natin ang balita sa sunog sa Kuwait. Suffocation daw ang dahilan ng pagkasawi ng isa sa mga Pinoy na na-trap sa nasunog na gusali. Ayon sa asawa ng biktima, natutulog daw ang kanyang mister na si Edwin Petilla kasama ang 3 Pinoy sa ika-6 na palapag ng gusali. Nakatawag pa raw si Petilla sa kanyang misis nang sumiklab ang sunog. Narinig daw niya kung paano humingi ng saklolo ang kanyang asawa at ibang manggagawa na nasa loob ng nagliliyab na gusali. Nakalabas lang daw sila nang may mga dumating na rescuer. Ginising nga po yung asawa ko at sinabi na, Ed, na nasusunog yung building natin. Siyempre yung asawa ko nalimpungatan, hindi na alam yung gagawin. Sumisigaw na lang siya sa akin na, Mami, nasusunog daw yung building namin. Sabi nga, mahirap daw talagang buksan yung fire exit kasi kailangan ng panggamitan ng martilyo bago mo mabuksan yon. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.